Good morning, good morning. Yan. Mga kababayan, ito masasabi ko. Doon sa pag-uuli ni General Torre, umpisahan natin yung sinasabi niyang hihilain ko yan. No? Kakalad ka rin ko yan. So, that is the one of the violation. No? Wala na respeto, former President of the Philippines, sasabihan mo ng ganon. Although, ilihis mo man kung sinong damputin mo o kalad ka rin, ilihis mo man, wala na eh. Kasi ang point kasi ng paghuli mo, pag-aresto mo si Duterte. Di ba? Kahit na sabihin mo, iba, yung attorney, sabihin mo, yung attorney, kakalad ka rin mo, hindi. Kasi, ang humingi sa iyo ng palugit, si Tatay Digong, former President of the Philippines. Tapos, siyempre tumagal-tagal kayo ng konti, nainip ka dahil minamadali mo ngayong pag-aresto, di ba? Tapos ngayon, sinasabihan mo na kakalad ka rin mo, hihilain mo. Violation po yun. No? And then, yung pag-aresto mo, walang warrant of arrest. Walang warrant of arrest. Dalawang violation na po yun. Binabasa mo lang sa cellphone. Meron magganon. And then, yung pagkalad-kad ninyo sa bodyguard ni former President Duterte, no? Dalawang pulis yata yon at dalawang pulis, no? Nakasabilyan yung isa, naka-white ang suot, tapos yung isa full uniform. Yun ang kumaladkad. And then, sumunod naman yung attorney, nakabarong. Yan. Hindi ko kilala yung pangalan nun eh. Attorney ni former President Duterte. And then, kinaladkad nyo rin. Ang una, binasahan nyo ng Miranda, si Benaldia. No, Attorney Benaldia. Tapos, pupusasan mo pa nga. Pupusasan mo pa nga talagang ikaw ang pupusas eh. Kaso nga lang, malaki. Hindi magkasya. No. So, di na pusasan. Pero, binasahan mo ng Miranda. Okay. Na binasahan mo ng Miranda na hindi naman siya nananakit o nangaharas sa inyo. No? Although, karapatan yun sa abogado na dipinsahan niya ayon sa batas ang kanilang kliyente. Tama? So, siyempre, abogado nga yan eh. Alam nilang batas eh. Kaya nga si General Torre ay inadvisean ni Tatay Digong tungkol sa batas. At sabi pa nga ni Tatay Digong, sayang naman pagka-piskal ko. Di ba? Sayang naman yung pagka-piskal daw niya. Kung hindi mo General Torre siya pakinggan. Yan ang pagkaano ko kasi dinig na dinig ko rin eh. Sana mali nga ako pero dinig na dinig ko. Kahit ulit-ulitin siguro yung video na yan. Yun talaga pagkasabi ni Tatay Digong. Okay? And then sabi nga ni Senator Amy, at tinanong ka, General Torre, na warrantless ba o may warrant? Warrantless ba o may warrant? Hindi ka makasagot, no? Hindi ka makasagot. Iniba mo yung tunada ng sagot. So, wala talaga sa wiso. At ito pa, ito yung pinakatatawanan ngayon sa mga tao ngayon, ginawa ng content ngayon eh.
na nagmotor ngayon walang helmet. Hinuli ng pulis, sabi, saan ang lisensya mo? Wala, nasa bahay. Bakit nasa bahay? Ba't nagmaneho ka ng motor na walang lisensya? Sabi ni General Torre, pwede naman daw, pwede naman daw manghuli. Walang warrant of arrest. O di, pwede rin kami magmaneho na walang lisensya. Yung isa naman, inuli. Sinabi, lisensya mo. Bakit? Sabi naman ni General Torre na, pwede naman manghuli, walang warrant of arrest. Di ba? So, ginawa na ngayon ang batas. Ang batas natin sa Pilipinas, naiinsulto. Sobrang liit na ang batas ng Pilipinas. No? Lalo na ngayon, yung paghuli ni General Torre ay hindi dumaan sa judiciary authority, no? Hindi kasi dinaan. Dapat may batas tayo sa Pilipinas. Sabi nga ni Senator Jinggoy, may batas tayo sa Pilipinas. Bakit nyo nilampasan, General Torre, ang batas ng Pilipinas? Mayroon naman tayong batas o korte sa Pilipinas. Bakit dinala nyo doon sa International Court? Yan. So, malaki katanungan, no? So, iba naman ang sagot ni General Torre. So, malinaw na malinaw. Sa Senado pa lamang, sa screening kay General Torre at kay Remulla at kay Anyo, no? Walang mga bitoka eh. Tao to ni Duterte, no? Former President Duterte. Mga tao to ni former President Duterte. Walang mga bitoka. So, alam na kung bakit, no? Kung bakit. Alam na natin kung bakit. So, ang mga tao na ang maghusga kung ito ba ay sumunod sa batas o nasa batas pa rin ba ang galaw nila ni General Torre, no? O sino bang nasa likod ni General Torre? Kaya nga mag-isip-isip naman kayo. Manghuli kayo daw, tinuturuan tong mga pulis ni General Torre na pwede daw manghuli ng walang warrant of arrest. Nakakatawa. Kahit grade 2, grade 1, alam na alam nito. Saan ba yan pag-aaralan yan? Saan bang school yan? Pwedeng pag-aaralan yan, malaman yan. Di ba? So, mag-isip-isip naman kayo mga pulis. Mag-iisip-isip naman kayo mga sundalo. Kayo ang may control ng ating konstitusyon. Tapos, kapwa Pilipino, isinusurrender nyo sa banyaga. Ano yung tawag nun? Traidor. Pagta-traidor. Isinusuko ninyo ang soberanya ng Pilipinas. Asa na yung soberanya ng Pilipinas? Sinusuko ninyo sa banyaga eh. Di ba? Hindi ako kasi di naman tama eh. Di naman tama. Ako, advanced training military ako. Official ako. Pero hindi ko narinig ganun eh. Na isuko ko ang kapwa ko Pilipino sa mga banyaga. Andyan nga sa lupang hinirang yan eh. Guys, kumanta ka ng lupang hinirang. Nandun. No? Ang mamatay
Ng dahil sa'yo. Eh, asan nun? Ha? Asan nun? Isinusuko mo nga eh. Di ba pag sundalo tayo mga sundalo, body-body. Pag tinamaan yung body mo, kabady mo, ng bala, tinamaan ng bala, di ba? Hila-hila mo yan. Pasan-pasan mo yan. Kasi ayaw mong masaktan ng body mo. Kapwa mo sundalo o pulis, ayaw masaktan, ayaw matamaan ng bala, ayaw mamatay. Iligtas mo yan. Kahit buhay mo, itaya mo para sa kanya. Di ba ganun? Tayo mga pulis, tayo mga sundalo, di ba ganun? As brotherhood, yan, as kapatid. Oo. Kamatayan ng pag doon tayo sa operasyon, mamatay man ang mamatay. Walang iwanan. Ganun yan eh. Kasi may sumpaan tayo eh. Oo. Asan na yung pinanunumpaan natin sa Pilipinas? Oh, sa gobyerno. Pangako natin sa gobyerno. Sino ba gobyerno? Di ba? Sino gobyerno? Eh, dapat, pag-isip-isip naman kayo. Kayo talaga, oh. Wala naman kayo sa wiso.